Hello mga ka-vlog-vlogan, welcome back sa ating channel. And nandito pa rin ako sa Dumaguete City and mga isang buwan na kaming umalis dun sa General Trias, Cavite. Ngayon, ang tanong, magkano ba ang ginastos namin sa biyahe namin? So, eto na nga mga ka-vlog-vlogan, share ko sa inyo yung aming Google Sheet kung saan tinali ko lahat ng mga ginastos namin sa bawat leg ng travel namin from Cavite to Dumaguete. So buti na lang naitago ko lahat ng resibo para maitali ko ng maayos ng ganito. So dito sa sheet, kinolor code ko na siya. So gas, tapos ito yung Batangas to Calapan leg. Calapan is in Oriental Mindoro. Tapos Bulalakaw to Katiklan. Ang Bulalakaw nasa Oriental Mindoro din. And then Dumangas to Bacolod. So Dumangas is in Iloilo, patawid to ng Bacolod. And then finally yung accommodation. Now, dito sa kabila, ito yung mga kinain namin bawat leg. So from Batangas to Calapan, nag-burger lang kami na buy one take one, tapos Mang Inasal plus Chowking. Kasi dalawa nga kami, di ba? Yung kasama ko barbecue na Mang Inasal, ako Chowking na Laureate meal. So yun yung kinain ko. Tapos dito sa Bulalakaw to Katiklan leg, silog meal, bang silog ako, tapos yung kasama ko hot silog. So sa resort na kami nag-breakfast, and then Jollibee for dinner. And then last leg was Dumangas to Bacolod. Well, actually hindi na siya Dumangas to Bacolod. Ano na siya? Bacolod leg going to Dumaguete na siya. Milo lang kami, yung cold Milo sa 7-Eleven. Kasi merong available na gano'n sa 7-Eleven. Tapos bumili ako ng donuts. So, yun lang yung mga kinain namin. Kaya ko siya hiniwalay at kaya ko siya hindi sinama sa total expense. Depende kasi sa inyo yun kung ano yung kakainin ninyo. Diba? Kaya, yun yung pinaka-variable expense sa traveling, yung food. Kasi yung iba gusto nila local food, yung iba gusto nila or yung iba na may baon, parang ganun. So, very variable expense ang food. Kaya hiniwalay ko siya. Dinescribe ko na lang o sinabi ko na lang kung ano yung mga kinain namin. So, basically, yun lang. Ang importante na punto dito is yung itong gas, itong RoRo expenses, and then yung accommodation. Now, explain ko lang din bakit kailangan namin ng accommodation. It's because may dala nga kaming animals, and itong mga animals namin, kailangan nilang tumae at umihi at kumain, syempre. So, every stop, iihi sila at tatae. Ganon. So, fortunately, itong mga pets namin, trained sila. As in, sanay sila na twice a day tumatae at umiihi. So, every after meals nila, so twice a day lang din sila kumakain, morning tsaka hapon or gabi. So, sa morning, after nilang kumain, tumatae at umiihi sila. Tapos sa gabi, ganon din, after nilang kumain, ginagawa namin, pinapatay at pinapaihi din namin sila sa gabi. So, ganun yung cycle nila. Pero during travel, nangyayari is, mula sa bahay, sa umaga pa lang, tahi at ihi. Tapos during the biyahe, hindi yan sila, as in, hindi sila magulo. Hindi sila nag-iiyak, hindi yan sila sumusuka, hindi nag-iingay. So, wala. Tahimik lang sila the entire biyahe. Kaya kailangan namin mag-stop over, kailangan mag-overnight kasi kung saan man kami abutin ng hapon or saan man kami abutin ng gabi, meron kaming accommodation dapat doon para pagbaba ng sasakyan, pinapaihi at pinapatain namin sila kaagad bago kumain. Tapos, stay kami overnight, kinabukasan, kain sila ng breakfast nila, ng mga pets namin, tapos tatae at iihi ulit. Tapos after doon, aalis na kami dun sa kung saan man kami nag-overnight, inabot ng gabi. So, biyahe na naman kami the whole day, until aabutin na naman kami ng hapon or gabi kung saan man. Ganun ulit yung cycle. So, kaya kailangan talaga namin ng accommodation para sa kanila. So, yun yung kasama siya dito sa expenses na nilagay ko dito. So, anyway, discuss ko sa inyo itong aming expenses. So, una sa gas. So, napapansin nyo, kung mapapansin nyo, 3 beses lang kaming nagpagas. Nung umalis kami ng Cavite, naka full tank kami. Tapos, ginawa naming rule is every time mabawasan kami ng 1 bar, papagas ulit kami para balik full tank ulit siya. So, ganun yung nangyayari during nag-travel kami. Kasi ang mahal ng gas, di ba? Ayaw namin na paabutin namin siya ng half or pauubusin muna namin siya bago kami magpagas ulit. Kasi sobrang mahal nun. So, siguro abutin ng mga 5,000 yon. So, ang ginawa namin, every 1 bar, gas kami or
or minsan umabot kami ng 2 bars pag-gas ulit. Kasi hindi namin pinapaabot ng kalahati. Papagas kami ulit. So, from General Trias sa subdivision namin, una kaming nagpagas sa Tanawan, Batangas kasi doon kami nabawasan ng 1 bar. So, ito yung gastos namin, 988. And then, from Batangas, tuloy-tuloy yung biyahe papuntang Mindoro, sa Calapan. So during this time, yung tawid dagat, hindi naman gumagamit ng gasolina, di ba? So pagdating namin ng Calapan, so full tank pa rin kami. From Calapan, bumiyahe pa kami papuntang dulo ng Mindoro, papuntang Bulalakaw. So inabot kami ng mga 4 hours din siguro, 4 to 4.5 hours na drive. So actually, nabawasan kami ng 1 bar nun. 1 bar ang nabawas. Pero hindi muna kami nagpagas that time kasi gabi na. Gabi na kami dumating ng Bulalakaw. So, nag-decide kami na doon na lang sa Katiklan magpagas. So, anyway, yung resort naman na pinagstayhan namin or yung accommodation namin, sobrang lapit lang. As in, walking distance lang yung pier. So, hindi na lang kami nagpagas. Inantay na lang namin na makaalis kami at makarating kami ng Katiklan. So, yung resort namin, meron akong separate vlog. Makikita nyo dito sa taas, sa baba, or kung saan man yung link, yung sa accommodation namin. So, yun yung second na gas namin sa Katiklan na. Third gas is sa Pasig City sa Iloilo. Now, from Katiklan, kailangan namin mag-drive from Katiklan going to Dumangas, which is part of Iloilo province. So, malayo yun. Siguro mga 5 hours drive din yun. Nag-stop over kami for overnight sa Kalibo, Aklan. So, kinabukasan na kami nag-travel ulit from Kalibo going to Dumangas, Iloilo. So, ang nangyari dyan is, yung travel namin from Kalibo going to Dumangas, nabawasan kami ng 1 bar or almost 2 bars yata. Sa sea oil na lang kami nagpagas. So yun yung gas. Total expense namin for gas was 3,567.65. So dito na tayo ngayon sa mga expenses namin sa Roro. Meron tayong 3 tawid ng dagat. So ito yung Batangas, Calapan, Mindoro, Oriental Mindoro. And then from Oriental Mindoro going to Katiklan, which is Iklan. And then lastly is yung Dumangas, Iloilo going to Bacolod. So yun yung 3 legs ng barko or tawid dagat natin. So kaya 3 din tong color code natin kasi ito yung mga expenses namin for the Roro ride. So una tayo sa Batangas to Calapan leg, which is part of Oriental Mindoro. So total expense namin was 4,387 pesos. So ano inclusions dito? So we have passenger ticket ng Roro, which is Fast Cat, yun yung sinakyan namin. For 2 people, so that's 357.50 each person, total of 715. Ngayon, magtataka kayo bakit 2 passengers. Ganun talaga ang Fast Cat. Unlike other shipping lines na pag may sasakyan kayo, isasampa kasama na sa bayad yung isang driver. Sa Fast Cat, hindi. Bayad lang separate yung bayad sa sasakyan, separate yung bayad sa mga tao. So, kaya, yun yung 2 ticket for the passengers. So, total of 715. So, economy lang siya. Hindi na kami nag-business class or hindi na kami nag-tourist class. Mas mahal yung ticket ng tourist class tsaka business class. Kasi sa kotse lang naman kami nag-stay. So, economy lang din kinuha namin. So, that's why it's 715 pesos. Now, ito yung vehicle ticket. Ito yung bayad sa sasakyan namin. And our sasakyan is Toyota Raze and it's classified as compact SUV. So, SUV pa rin siya na classification. So, bayad sa kanya was 3,513. So, itong 715 plus 3,513, total niya is 4,228. So, yun yung pinakabayad mo mismo sa barko. Yun lang yung pinakabayad mo mismo sa barko. Passenger plus yung sasakyan. Pero, sa pier, meron sila mga sinisingil na terminal fee, which is 129 pesos, and then passenger terminal fee, 30 pesos. I don't know why isa lang to. Isang resibo lang may nakita ako, pero yun. Yun yung additional na bayad sa pier, which is standard naman siya, PPA fee siya, government fee siya, so wala tayong magagawa dyan. So, total expense namin for
the Batangas to Mindoro leg was 4,387 pesos. Now, dito na tayo sa leg 2, Bulalakaw to Katiklan. Ito naman yung aming breakdown ng bayad sa leg na to ng pagtawid ng dagat. So, normal or the usual fee, we have passenger terminal fee. Kahit wala namang terminal, dun pang passenger kami naranasan. 60 pesos, that's 30 pesos per person. And then, the terminal fee for the car, which is 129 pesos. Kung mapapansin nyo, standard amount siya. So, from Batangas, 129 pesos din. Dito din sa Bulalakaw, 129 din. Yung terminal fee ng sasakyan. Tapos, 30 pesos din yung passenger terminal fee for the passengers, yung sa mga tao. So, dito ngayon, ito yung pinakamahal na expense ng Roro sa travel na to, sa leg na to ng travel. So, passenger ticket was 1,032. Again, this is only economy. 1,032 per person. So, for 2 people, that's 2,064. And then, ito yung vehicle ticket. Yung ticket para kay Morgana, which is the name of our sasakyan. 8,870. So, ganun siya kamahal. Ganun yung niya, ticket niya. So, kung ito-total mo yung tickets ng passenger tsaka ng kotse, maabot siya ng 10,934. So, almost 11,000 sa leg na to from Bulalakaw, Oriental Mindoro going to Katiklan. So, that's for 2 passengers and then classified as SUV na sasakyan. Almost 11,000. So, total, kasama yung mga PPA fees or yung mga terminal fees is 11,123. So, yun yung Roro fees natin. Then, finally, the last leg ng pagtawid dagat namin mula sa Dumangas in Iloilo going to Bacolod. Ito yung shortest na travel time siguro, mga 1 hour, 1.5 hours. Dito hindi na fast cut ang sinakyan namin. Ang sinakyan namin dito Montenegro lines na. So I'll be having a video soon about maybe a comparison between Montenegro line and fast cut kasi naranasan na namin both. So ayun, kung ano yung thoughts ko about both shipping lines. So anyway, from Dumangas to Bacolod, ito yung mga expense namin. So vehicle ticket 2,232. So for whatever reason wala nang bayad yung passengers. And then terminal fee 129 pesos. Ngayon tatanong kayo, ano tong questionable fee at Bacolod na 188? Hindi ko rin alam, pero ito yung video. Anong babayaran? Ay, 2 wheels, 3 wheels, 4 wheels, 188? Bayad pa ba? Bakit pinang-bayad? Yung mga motor na yun, bakit? Huwag niyo ko patingitin yung mga motor. Nakapila na kami. Dumitingit ang singit yung motor. Nakapila na kami. Ini-ignore nyo kasi. Ini-ignore nyo eh. Ayan, so kung sa may nakakaalam kung anong yung fee na to, so paki-explain na lang. So yun yung experience namin sa Bacolod, di ba? Parang pag-exit namin ng pier, na may naniningil ng 188. So, di ko alam kung toll fee ba yan or kung ano man. So, kaya nakalagay lang to questionable fee at Bacolod. Pero 188. Pero in any case, that's all in the past. Nabayaran na yan. Wala tayong magagawa dyan. Ang total ng Dumangas to Bacolod leg namin was 2,549. So, kung ito total natin ng
lahat ng RoRo fees, as in RoRo lang talaga ang terminal fees, maabot siya ng 18,059. Hindi pa kasama yung gas. So kung magta-travel kayo, siguro 20,000. Kung dalawa kayo magta-travel going to Dumaguete from Manila, tapos SUV yung dala nyo, so 20,000 pesos is more than enough for RoRo lang. Ayun, and finally yung accommodation. So, sa resort sa Bulalakaw, makikita nyo 2. Bakit 2? Kasi tig-isa kami ng rooms. Kaya kami tig-isa ng rooms or kaya 2 rooms ang kinukuha namin para mahati namin yung animals. Tandaan nyo, 7 yung animals na dala namin. Para rin makapagpahinga kami individually kasi alam mo yun, humihilik ako, malakas ako humilik. So, kawawa naman yung kasama ko, di ba, pag hindi siya makatulog. 1,000 per room. Wala nang bayad yung animals doon. Yung room lang mismo bayaran for 1,000 pesos. So, 2,000 binayaran namin. And then, dito sa lodging house in Kalibo, kasi nga nag-overnight kami sa Kalibo. Ito nakakatawa. Lodging house lang siya. As in, alam nyo na yung mga lodging house na para sa mga couples na may gagawin silang something-something. Ganun siya. Hindi na kami naging choosy. Kasi yun lang din yung tatanggap sa amin. Or yun lang yung tumanggap sa amin. Kasi nga may dala kaming animal. Sila lang yung tumanggap sa amin. And mura lang siya na accommodation. So, that's 500 per room for 12 hours. So, ayun, 1,000 pesos. So, total ng accommodation namin, 3,000. So, again, for a grand total of lahat ng ginastos namin ay 24,626 pesos. So, yun yung ginastos namin sa RoRo, sa gas, and sa accommodation. So, 24,626. So, ayun na nga guys, kung may bala kayong pumunta ng Dumaguete galing Manila, kung mag-isa ka lang or dalawa lang kayo, at least may idea na kayo kung magkano yung set aside yung pera para sa RoRo at para sa gas. At syempre, yung tip ko na rin na huwag ubusin ka agad yung laman ng tangke ng sasakyan ninyo. So, pa 1 bar lang para hindi masyadong malaki yung gagastusin. So, depende na sa inyo kung mag-accommodation pa kayo or hindi na. So, definitely kung hindi na kayo mag-accommodation, hindi na siguro kayo abuti ng 24,000. So, I think it would be safe to assume na 25,000 makakarating na kayo from Manila to Dumaguete na may dala kayong sasakyan. So, yun lang at sana may natutunan kayo today at sana susubaybay pa rin kayo sa mga susunod ko ng mga videos. Magkakaroon pa ako ng iba pang videos at try kong ikumpara yung experience namin ng Fastcat versus Montenegro versus yung cargo ship. Diba? Kasi naranasan na namin mag-cargo ship. And maybe comparison na rin kung alin ang magandang daanan. Yung Eastern Visayas, Eastern Mindanao, Eastern Philippines na ruta ba or itong Western Philippines na ruta. Pag galing ka ng Luzon, papunta ka ng Mindanao. So, abangan nyo yun and that's it for today. Until next time, bye-bye.